Kaki, wala ng tao. Ano oras ba nagko-close? I thought 4. Bakit sabi ni Nico sarado na? Paano bababa kung top close ng cable car? Baby, bilis na! Anong oras na? Morning! It's our second day here in Sapa, Vietnam. Kung kahapon, ang pinuntahan natin ay ang bridge na kung saan sigaw tayo ng sigaw dahil takot na takot tayo sa heights. Ngayon, another heights naman ang ating pupuntahan. Saan tayo pupunta, te? Sa Mount Mountain? Mount Mountain? Pansipan Mountain. Pansipan Mountain. Now, we heard na mas malamig yon kumpara sa pinuntahan namin kahapon. Kaya naman, doble-doble ang layers natin. At nag-prepare talaga tayo ng thermal pants para sa lakad natin today. So, let's go! So, let's ask my sister here beside me. Kamusta and ready ka na ba? Anong ginawa mong preparation para sa gala natin today? Nagdamit lang. Ano to? 3 layers ng damit. Tapos skirt and then thermal leggings. Hindi ko pa masabi kung gano'n siya kalamig kasi at this moment parang naiinitan ako. Kasi may araw. So, parang, sana mas malamig later. We're here! Nandito na kami sa Mongwa Station. Let's go! Pupunta na kami sa second one. Magsisimula ang biyahe natin ngayon dito sa Mong Hoa Mountain Train sa Sapa, Vietnam. This train is not just a tourist ride, it is a part of an integrated transport system designed to connect visitors from the town center to the cable car leading to Phan Xipan, the highest peak of Indochina. Originally, ang access papunta sa Phan Xipan ay trekking lang. Umaabot ito ng 2 hanggang 3 araw depending on the trail at sa panahon. Dahil dito, naging limited ang access ng karamihan na bisita. Nang ma-develop ang cable car system, nag-improve rin ang infrastruktura na nakikita natin ngayon. Ang Phan Xipan ay may taas na humigit kumulang 3,143 meters above sea level at kilala bilang Roof of Indochina dahil ito ang pinakamataas na bundok sa Vietnam, Laos at Cambodia. Ano masasabi mo? Nakatama mo? May mga daan-daanan sila. Ay, Ay, grabe. Bahagi ito ng Wang Len Son Mountain Range na may mahalagang papel sa klima ng Sapa. Kukumpara ito sa Pilipinas para itong pinagsamang Cordillera Mountain Range at Mount Pulag. Mayroon din silang rice terraces at mga community ng indigenous people. Kaya hindi rin nalalayo ang ganda ng Vietnam sa ganda ng sariling atin. Ba na nararamdaman yung mukha ko? Ako din. Parang atigas na yan. This is the last station. So ito pinakamataas. Let's see if kaya natin yung lamig. Kamusta naman tayo dito? Para kaming sausage na nilagay sa rep. Sayang wala na silang pancake. But, hahanap tayo ng mabibilhan. We're finally here sa isa sa mga pinakamataas na peak sa Indochina. Oh! We're here! So cold! So windy! So misty! Para tayo mountain. Oh! Top of Indochina. 2.40. 140 meters.
Sobrang taas. At sobrang lamig. Sobrang hangin. To be honest, yung amay dito, amay nga if you're familiar with that. Ang Vietnamese kasi, they have tonal language. Kaya yung bawat apostrophe nila, that's actually apostrophe. Yan ay ginagamit ng mga Vietnamese to indicate kung rising intonation yung tono ng kanilang pagbasa. Vietnamese have a tonal language, so one word can have different meanings depende sa diacritical marks na nakikita natin sa ibabaw ng mga salita nila. We also have diverse religion like Buddhism at iba pa. We want to pay respect, they also allow donations. Katulad din natin, ang Vietnam ay sinakop din noon ng iba't ibang bansa katulad ng China at France at dahil din sa matagal na ugnayan nila sa mga kalapit na mga bansa, unti-unti nilang isinama sa kanilang paniniwala ang Buddhism, Confucianism, Taoism, Catholicism at ancestor worship. Kaya naman malaki ang paggalang nila sa kanilang mga templo, kalikasan at mga tradisyon na naipasa mula sa kanilang mga ninuno. Sa maraming lugar dito, ang mga ritual at paniniwala ay patuloy na pinapanatili hanggang ngayon. We're walking inside a history book. Noon, sa libro at isip ko lamang nakikita ang lugar na ito, na para bang nasa loob ako ng isang set ng pelikula o ng isang palabas. Hindi ko lang alam kung ito ba ay ginawa na nila, pin-reserve, or talagang, kasi parang lumang-luma na siya. Fansipan ay tila isang lugar kung saan tumitigil ang oras, kung saan iniugnay ako muli sa kalikasan, kasaysayan at laki ng mundo. At kung saan hinayaan akong dalhin pabalik sa tradisyong patuloy na nagbibigay buhay sa kanilang nakaraan. Guys, nakikita niyo ba yung pag na yan? Sobrang lamig. Hikaki, wala ng tao. Ano oras ba nagko-close? Ay, sa 4. Bakit sabi ni Nico sarado na? Paano bababa kung top close na yung cable car? Baby, bilis na! Anong oras na? Alright! Alright guys. The gang is complete! So, nakapagpahinga tayo ng kaunti. At maghahanap tayo ngayon kung saan tayo pwedeng kumain for our dinner. Ayan. Hindi nga lang tayo nakapag-video kanina ng dun sa Alpine Coaster kasi lowbat na yung phone natin. Subjectively, okay na siyang one time yung itry. Kasi sa second time, if you would like to try for the second time, meron na kayong 50% discount. But for us, tinry kasi namin yung second time, nahilo kami. Nahilo ako. Hanggang ngayon, nahihilo kami. Pero hindi naman siya extreme na extreme. Ako mahina ako sa heights. Pero kinaya ko kasi hindi siya ganun ka-extreme, nakakahilo lang. So it's a must try pero not for the second time around. Sa bawat biyahe ng aming pamilya, hindi lang kami naglalakbay papunta sa ibang lugar. Ang mga tawanan, simpleng kwentuhan at sabay-sabay na paghanga sa tanawin at tradisyon ay nagiging mga alaala na mas mahalaga pa kaysa sa kahit anong destinasyon na aming pinupuntahan. Sa huli, ang tunay na yaman ng paglalakbay ay hindi nasusukat sa dami o layo ng narating, kundi sa lalim ng samahang nabuo at sa pagmamahalang lalong pinagtitibay ng mga oras na malayo sa trabaho, social media at ingay ng araw-araw na buhay.